Pag-usapan pa natin ang buwis sa foreign digital service providers kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Nako, Julie, masamang balita ito para sa marami. Okay, dahil sa babayarang buwis, hindi naman ba ipapasa ng mga kumpanyang ito ang dagdag singil naman sa mga subscribers nila? Anong reaksyon ng mga kakilala mo, Julie? Lalo na yung mga mahilig sa Netflix na tsaka Disney Plus. Actually, Pops, yung unang tanong, kung hindi tataas ang sabi ng BIR, posible naman daw na walang paggalaw at kung magkakaroon man, konti lang. Kasi of course, hindi naman pwedeng itaas ng sobra-sobra or ipasa nga nitong mga kumpanya sa consumer nila yung kanilang babayarang buwis. Aba, masakit-sakit yung 12%, ha? Pero kasi kung itataas nga daw nila yung sobra-sobra yung kanilang fee, baka naman mawala ng subscribers. Bababa naman ang kanilang kita. Bababa naman ang kita. Mapipilay din yung kumpanya. Yung reaksyon, ako, marami na nga nagtatanong sa atin. Magkano itataas? Yun, magkano Or itataas? possible ba na ganito? Pero kasi business decision nga siya. So, depende pa rin yan sa kumpanya kung magkano nila itataas, kung tataas man. Kung magkano ang kanilang sasaluhin, no, doon sa kanilang buwis. Okay. Anong hakbang ng gobyerno para matiyak na magbabayad nga ng buwis itong mga kumpanyang ito? Babantayan daw nila, Paps, yung mga companies, kasi kapag hindi sila mag-comply sa pagbabayad ng buwis, pwedeng i-block yung kanilang website. So, okay. Again, monitor sila. Yes, and again, ang explanation ng BIR, they won't do that kasi malaki ang revenue ng subscription sa Pilipinas. Ikaw ba, Paps, may Netflix ka? Halos lahat ng kakilala natin may Netflix. So talagang mapipilay din yung kumpanya kung mawawalan ng subscription dito sa Pilipinas. At saka hindi lang daw tayo yung bansang nagpapataw nga ng tax sa mga digital service providers. Actually, late in the game na nga daw yung Pilipinas kasi matagal na yung ginagawa sa ibang bansa. Ito problema, Julie. Meron bang mga safeguard yan? Kasi baka gamitin nilang dahilan ito para magtaas naman sila ng subscription fees. Sa ngayon, Pops, ang BIR, wala silang power or hindi sila magtatakda ng ceiling kung magkano itataas or kung hanggang saan yung pwedeng itaas. So, business decision ng kumpanya, magkano yung ipapatong ninyo. Matagal nang usapin itong VAT para sa digital services. Bakit daw parang natagalan sa pagpasa sa batas na ito? Kasi, Pops, una, syempre, dumaan pa yung usapin sa Kamara. Dumaan pa rin yan sa Senado. So, bago ma-consolidate at mapunta nga Na-propose ba ito within the BBM administration? Isa ito actually sa priority. Okay. Oo, isa ito sa priority measures ng Pangulo. So, it took them 3 years. A good 3 years din, no? Mas maraming naunang naipasa doon sa mga nasa priority measures ng Pangulo kaysa dito. Okay. Yung perang malilikom dyan sa bagong VAT, na nasa 105 billion pesos. Tama ba? 105. Malaki-laki yun, ha? Every year. May mga nakahandabang proyekto para naman sa iba pang mga plano ng gobyerno. Paps? 105 for 5 years. For 5 years. Yes, for 5 years. Hindi naman every year. Okay. Kumbaga consolidated na siya. Ang plano nga daw dyan, pagpapatayo ng classrooms, farm-to-market roads, at saka mga rural health units. At saka yung 5% kasi mapupunta siya sa creative sector. Dahil election season, Julie, pasok din ba sa survey yung karamihan ng senatorial services ng administration o senatorial candidates ng administration, may strategy na ba sila sa kampanya? Tinanong na natin paano yung scheduling. Bali, Pops, baka may makalalamang dyan o mapapaboran. Monday to Wednesday, kanya-kanya. Okay. Pagdating ng Thursday, Friday, magkakasama sila. Pag Thursday, baka kasama ang Pangulo. Sa pagbisita sa mga probinsya. Okay. So, may plano na, may schedule na. Sa ngayon, yun yung plano, sabi ng Malacanang. Okay. Yung pag-atras ni Senadora Amy Marcos sa admin slate, anong reaksyon ng ating Pangulo? Ang sabi ni BBM, it's her choice. Siya nga din daw, kumandidato na siyang independent before. And siguro daw, mas mabibigyan ng freedom, excuse me, mas mabibigyan ng freedom si Senator Amy to make her own schedule. Pero ang alyansa, nakasuporta pa rin daw sa kanya kahit anong mangyari or kung gusto man niyang jumoin sa stage, sumama sa kanilang team, welcome na welcome daw, sabi ni BBM. Parang binibigyan siya ng independence dito, ano? Yes, pero again, hindi siya nilalaglag. Yun yung mahalaga, no? Kasi parang... medyo lang. Kasi parang nung sinabi niya independent siya, yung mga tao sinasabi nila, may hiwalay na ba siya sa kapatid niya? So,
yung statement kasi ng Pangulo, yun nga yung important that's her choice. So, nanggaling sa kanya, but still, on our end, sinusuportahan namin siya. Kung pupunta siya sa, sinabi ko nga kanina, Thursday and Friday, yung team kikilos, kung pupunta siya doon, she's still welcome. Pwede siyang magsalita, pwede siyang umakyat sa entablado. So, abangan natin yung magkakaroon kasi ng declaration rally ito, di ba? Ang sabi nila dito sa Manila. So, abangan natin kung pupunta doon si Senator Amy. Pwede namang magpahayag ng suporta, pero ang pag-endorso, ibang usapan yon. Yes. Okay, maraming salamat. Mobile Journal, Julie Baiza.